Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, photo promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Bandala Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng comprehensive sex education or anti-teen pregnancy bill o SB 1979. Ang batas na ito authored by Senator Ontiveros at iba't ibang mga senador. At ilang mambabatas ay layo nitong mabigyan ng kaalaman ang mga kabataan hinggil sa maagang pagbubuntis at information on sexual na usapin. At wala di umunong pagtuturo o word ng masturbation sa bill na ito. Ito yung ating tinungayang topic na issue ngayon. Tumataginting yung anti-teen pregnancy bill o na may nakapaloob na comprehensive sexual education na ito ay mandatory ipapa-implement sa mga eskwelahan. So yun. Ngayon maraming batikos ng ilang mga sektor ng lipunan, mga mamamayan, mga mambabatas din. Yung simbahan at ilang mga religious groups hinggil sa mga usapin. Maging ang Pangulo Marcos ay isang ayon sa sinasabing stipulations ng itong batas na ito, ng SB 1979. So issue ngayon at inuulan ng batikos, di umano ang sa di umano ay provision nito masyadong malaswa at katawa-tawa at nakakahikayat lamang sa mga minors na mag-eksperimento ng sex. So, yun yung mga ibang mga sinasabi nila na regarding sa sabi, maaaring hindi pa nila nabasa yan. So, ayon sa mga naglalabas ng balita at mga batikos ay ilang prohibition di umano ay tutuluan ang mga minors mula 0 to 4 to above regarding masturbations at iba't ibang kaalamang sexual. At ito ay di umano ay hindi katanggap-tanggap na ituro sa mga murang edad. Inalman ito ng ilang mga religious group at simbahan niya. So maging ang Pangulo ay isang ayon sa bill na ito at kung ito naman daw ay kanilang maipasa sa Senado, Kongreso, ito kanyang ibibito. Yan. Ang CSE ay di umano ay ipinatutupad na sa K-12 Education RH Bill according sa ilang mambabatas. So, mayroong na-discover daw yung ilang mambabatas, pinatutupad na doon sa K-12 yung comprehensive sexual education sa ating mga eskwelahan under doon sa RH Bill na batas. Yan. Ngayon, ang The Critics Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtao. At dito sa isyong ito ng Anti-Teen Pregnancy Bill 1979 at nakapaloob dito comprehensive education ay ang ating opinion at boses dito ay lumihing mabuti ang nakapaloob sa bill na ito at itong comprehensive sex education upang ito ay hindi makaupo sa ating paniniwala at moral sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at ating social system na tayo ay medyo may pagka yun nga tayo ay may pagka tayo religious at medyo hindi tayo ganoon kalawak diyan sa sinasabing ganyang klase ng mga usapin. O yung conservative ika nga tayo parang yung mga nilulo natin. So ngayon ang RH Bill noon ay tinututulan dahil sa mga anti-faith na mga preventions dito sa pagbubuntis o yung mga kagaya mga pills, condom.
So, tinututulan ng simbahan yan dahil sa yan ay hindi maka-Diyos na mga contraceptive bill, na contraception na nakapaloob sa RHB. Ngayon, naging batas pa rin ito. So, na ito ay hindi maka-Diyos ito ay hindi maka-Diyos. Ngayon, ang batas na ito ng anti-teen, itong batas na ito na pinapasa ng anti-teen bill pregnancy ay maaaring ito ay suporta din ito dito at higit pa dahil sa international na standards dito na pagtuturo sa mga bata ng sexual na mga usapin kagaya ng masturbation, so touching, yung pag-touching self. Wala sa bill ang salitang ito, subalit ito ang scope ng international bill na sinasaad ng batas na ayon dito. So yun. So doon sa sinasaad ng international bill, kapag kasi yung standard na yan, pag binasa mo, so mayroong sinasabi siya, mamaya babanggitin ko yan. So ngayon nakapaloob dun sa comprehensive sexual education na ito, no, na pinag-uusapan diyan. Human sexuality, informed consent, adolescent reproductive health, effective contraceptive use, disease prevention, HIV/AIDS, and the more common sexual transmitted infection, hygiene, healthy lifestyle, and health-seeking behavior and practices, gender sensitivity, gender equality, and equity, teen dating, gender-based violence, sexual abuse and exploitation, peer pressure, women's and children's rights, pornography. So yan yung pag-uusapan diyan sa teen pregnancy bill na yan. So magiging compulsory din man ito sa ating edukasyon dahil kasama dito sa pag-formulate ang DepEd o sa school, ituturo ito. At marahil sa mga lokal na pamahalaan, etc. So yun. So ngayon, kung base di umano sa Europe standard or international standard to, about 0 to 4 ang age na matuturo na ito at nakapaloob dito ay ito. International standards. They cited the standard for sexuality education in Europe which states that the age group 0-4 should be given information about enjoyment and pleasure when touching one's own body, early childhood masturbation, as well as the right to ask questions about sexuality and the right to explore gender identity. So yun yung nakapaloob sa international standard sa Europe, 0 to 4. So tuturuan na sila kung paano yung masturbation niya, kung paano na itatas ng lalaki o babae yung kanilang mga sarili. Pag-alam sa kanilang mga gender at mga katanungan hinggil sa sexual, sa kanilang early childhood. Yan. So ito yung sinasabing international standards na ito yung nagiging isa ridiculous, sabi ng ating Pangulo, dahil sa hindi mo man binanggit yung masturbation doon sa bill, but kung inilakalagay dito ayon sa international standards, yun yung sinasabi ng international standards. So nakapaloob dito, tuturuan nila yung 0 to 4. Sino yung 0 to 4 na yan sa loob ng eskwelahan ba yan? So nag-aaral na ba yung 0 to 4? Saang institusyon mo tuturuan yung mga bata na yan para diyan sa sexual education na yan? So, alin yung tuturo mo? Halimbawa, prep. Meron na sa prep. Halimbawa, 4 years old ang prep or 5. Diba? So, tuturo mo na sa early na ganyan doon sa kanilang school. But according to the mambabatas ay 10 naman, 10 and above yung sakop ng kanilang i-educate within that 10, from 10 and above na in age. So, 10 to 17 siguro yan. Na kapapalooban ng mga batas na ito na matuturuan sa eskwela from high school siguro yan and sa elementary doon sa 10 years old hanggang 12. Pagka-high school ka na 13 to 17, gano'n, 8 to 18. Doon ka tuturuan hanggang senior high school tayo ngayon, di ba? So yun yung bale na sinasabi na yung age bracket na tuturuan itong comprehensive sexual education at doon sa mga sinasabi kung paano nila matuturuan yung mga bata na ganoon. Ngayon tayo ay ang ating side dito ay yun nga, tayo ay hindi sang-ayon doon sa pagtuturo nito doon sa according to the international
in standard and according to our also moral, our culture, our religious culture, and our moral moral na pananaw ng lipunan Pilipino ay ang pinapanigan natin dito ay yung simbahan at religious groups at other groups at hindi natin sinasa ngayon ng stipulation ng international standards from that age, lalo na 0 to 4, na matuturuan na silang mag-masturbate o anumang early sex information. So, dapat kasi hindi tayo sangayon doon sa mga gabay na iyan, sa mga kabataan from that age. Especially kahit nga yung 10 ay mukhang para sa atin ay hindi pa sila dapat gabayan noong comprehensive sexual education sinasabi. So ngayon ay ang ating pagtingin dito ay ang early na kaalaman sa sexual ay dapat simple advice ng parents na iwasan ito at hindi ito ituro sa eskwelahan kung paano ito gawin o sa anumang paraan from 0 to 10 o 0 to 4. Ang eskwelahan ay ituro lamang sa ilang subject ang iwasan ng pagkipagtalik upang hindi mabuntis, magkasakit, etc. or medical reason o ano pa bang kaalaman sa sex ang mayroon ng isang estudyante o teen. So sana ay ang ating side dito, advice ng parents lang na yung ganyan na iwasan yung mga kalaswaan sa religious kwan, iwasan yung mga kalaswaan at yung mga magagabayan yung mga kabataan, mga teen doon sa iwasan yung pakipagtalik o sexual. Moral advice, yung ang ating side dito ay moral and religious advice na iwasan. Yan. Ngayon siguro doon sa mga eskwelahan ang ituturo siguro ay halimbawa for medical reason, yun lang yung kung ituturo sila sa moral na iwasan yung mga pagtalik. Ngayon ay dapat kasi ay yung halimbawa tuturuan din sila na halimbawa iwasan pakipagtalik because maaari kayo magkaroon ng sakit. Yan, mga ganyan. Or kayo ay mabuntis. Ganun lang kasimple yun na hindi mo lang matuturuan. Kasi ang mangyayari, kapag ipinasa yung bill para sa RH bill, pag-uusapan mo na doon yung kagaya ng touching cell, kung paano makipagsikat, kung paano halimbawa, magamit ka ng condom, magamit ka ng contraceptive at the early age. Di ba? 10 to 17 yan, na ituturo nila siguro mga ganun. Halimbawa, paano ka maglalagay ng condom o paano ka magsesex. Sa tingin ko yung ganun gagawin doon eh. Lalo na kung sinasabi niya daw ay tinuturo na doon sa through the RH bill, ay ganun yung tinuturo sa ganun yung stipulation ng RH bill. So maaaring kung dahil kasi nakapanood doon sa CSE ay human sexuality. Yan. So adolescent reproductive health. So pag-uusapan na ng mga ng mga estudyante from 10 to 17, hindi pa naman talaga sila adolescent. Teen pa lang sila. Sa ngayon, ang ating tingin ay the old ways moral na paggabay sa mga kabataan at ilang mga medical na maituturo na kayo ay kapag baka kayo ay magkasakit kapag kayo ay gumawa ng ganitong klase mga bagay na mga sexual na mga usapin. So siguro mga ganun mga advice in science at saka in kung saan maipasok ang moral na paggabay. At even the parental guidance ay moral na paggabay lamang, religious. Napakasimple tinuturuan natin ang ating mga kabataan ng reliyon. So moral na maiiwasan. So iwasan yung mga malalaswa, di ba? So maiintindihan agad ng mga kabataan yan, ng mga maliliit. Iwasan yung mga malalaswa, di ba? Tapos kapag syempre nagkakamulat ka na, maabot ka ng ganun mga bagay. Teenager na sila, yun, syempre kausapin mo sila na iwasan yung mga sexual. Syempre natututo na yan, kahit na hindi mo turuan yan, so na-discover na nila sa sarili ang mga bagay na yan. Lalo na makukuha nila sa ibang tao yan, or aside from themselves. So ngayon ay yung ang gabay nga na moral na gabay ng religious na gabay, at yung sa medical ay halimbawa sa school, science, baka mabuntis, baka ikaw ay magkasakit kapag ka nagpagtali ka. So iwasan at
yun ang moral at iwasan at ilang medical advice lang. But not through the inter-stipulation of the anti-pregnancy bill para maiwasan yung pagbubuntis. Just simply para maiwasan yung pagbubuntis, moral advice. At ilang mga para maiwasan din yung mga sakit ay sa pamamagitan ng ilang mga paggabay ng eskwelahan na baka kayo ay mabuntis at magkasakit at hindi mo na kailangan pa na magpasa ng batas para diyan para maituro kaya mga ganyan. So siguro ay katanggap-tanggap na may mga ilang medical na mga ipapasok sa science na halimbawa subject na meron naman tayo human anatomy, tinuturo ang sa lalaki, sa babae. So, siyempre papasok kahit papaano doon na siyempre may kung papaano morally matatakil mo yung medical na usapin na kapag nagkaroon kayo ng pagtatalik ay maaari kayong magkasakit na ganito. So, not totally that na kasi aabot na dun sa usapin na tinuturuan mo na yung mga kabataan na gumamit ng condom, gumamit ng mga contraceptive para sila ay hindi magbuntis. Yun ang mabigat doon kasi binibigyan mo sila ng kamalayan para malaya sa pag-sex. So ngayon ay hindi naman yan. Ayan naman yung para sila ay tinuro mo lamang na yung anti-teen pregnancy o prevention, ay tuturuan mo sila kung paano sila mag-sex para hindi sila mabutis. Magagawa ka ng condom, ganyan. Ngayon ay siguro ang sa atin ay hindi sa ganung bagay natin i-prevent yan. Kundi moral advice lang para maiwasan. At yung mga sakit na dapat na maiwasan. So mga ganung mga bagay at hindi na kailangan magpasa ng bata, tuturuan sila na gano'n. Kasi yung pagtuturo ng contraceptives, mga condom, kung paano magagamitin mag-sex kayo para maiwasan ay hindi makadiyos yun. Yun ay anti-faith sa mga religious. Even though, syempre ang ating government ay it should be in general para sa paggabay dahil hindi lang naman katoliko yung gagabayan ng ating pamahalaan. Meron ding non-Catholic, mayroon ding mga walang paniniwala na open sila sa ganyan mga bagay na yung mga bata at yung mga ganong klaseng edad na dapat turuan na ng sexual educations. Usually doon sa mga ibang masa ganon kasi yung naman hindi na naniniwala sa kanila sa Diyos at ganoon yung kanilang mga orientation. So sa ating kasi orientation medyo may pagkaano tayo may pagka-conservative. So as a conservative type, yung moral yung ating dapat na i-gabay sa mga kabataan. At ang ating boss dito ay ang early na kaalaman sa sexual ay dapat simple advice ng parents na iwasan ito at hindi ituro ito sa eskwelahan kung paano ito gawin. Yan, anumang paraan from 0 to 10. So dapat ay ang eskwela na ituro lamang ilang subject ang iwasan ng pagkipagtalik upang hindi mabuntis at magkasakit, etc. or medical reason. Yan. So yung to teach them how to masturbate at to have sex preventing to pregnancy ay hindi tayo sangayon diyan. So dapat yung moral guidance lamang sa mga kabataan ang ituro na hindi dapat gawin yan at ilang medical reason. To teach the things like sa Aris Bill na paano mag-condom during sexual intercourse at ilang makakaiwas sa pagbuntis at sakit ay hindi natin sinasangayon ito kundi moral guidance ang ating consultation dito na nagabay at advice sa kanila. Just simply advice na iwasan ang pag-sex nang hindi mabuntis at ito hindi gusto ng Diyos o ang outside marriage sex kundi may marriage sex lamang. Dapat ay iwasan dapat nasa tamang age at may ikakabuhay ang pag-asawa just like conservative culture yan. Sa science subject, maaaring i-insert ang ilang about pregnancy at ito na bata, sobra na itong nakapagtuturo sa iwas pagbumutis. Kung saan kasali na dyan ang mga kabataan, ang pagkakaiba lang hindi mandatory sa eskwelahan. So, yan. Basic sexual knowledge should be adult. Basic sexual knowledge ay should be adult age mula 18 and above para dapat legal pa nga na nasa 21 sa mga mag-asawa.
Yan. At adult lamang yan na nais mag-asawa. So ang ating pamahalaan ay maaaring magkaroon ng mga ilang mga pagtuturo dyan, kagaya dun sa RH bill lamang na naipasa na nga, hinggil doon sa pagtuturo kung paano population control at yung pag-prevent ng sexual. Meron kasi namang gabay din ng simbahan niya kung paano mapiprevent yan na ayon sa yung anong yung tawag dito family planning na ayon sa Diyos, hindi yung gagamit ka ng contraceptive. So ngayon ay yung atin dito, ang ating side nga diyan ay siguro dapat 18 and above lang ang tuturuan yan. O 21 pa nga dapat and above. Hindi talaga kaya para maiwasan yung mga pagbubuntis at yung sa pag-aasawa na lamang ito iukol or sa pag-aasawa family planning. Kinakailangan na ganun yung moral advice at kung paano ka mag-aasawa dapat ay ang pagtuturo ay sa pag-aasawa yan. So yun ang dapat natin ituro bilang gabay na rin ng ating bilang sa mga Kristiyano at gabay ng simbahang Katoliko sa ating pamahalaan na dapat ay ganito yung magandang pagpapatupad kung paano tayo magkakaroon ng reproductive health bill at kung paano maiwasan yung early yung pagbubuntis sa outside marriage at lalo na ituturo din doon sa mga teenager na dapat ay yun nga moral na pagtuturo lamang at hindi yung itong mga magpapasa pa ng teenage pregnancy, anti-teen pregnancy bill o na mayroong comprehensive sexual education. So hindi tayo sa paningin natin ay hindi ito yung pagmumulat natin sa mga kabataan nito ay magbubunsod lamang na sila ay malayang sila ay tinuturuan mo ng sila iniingganyo mo sa malayang pakikipagtalik ibig sabihin ng ating pamahalaan. So gayon man na hindi naman pinipigil ang pamahalaan natin na kung gusto niyo magtalik ay wala namang problema. But the moral advice is gawin natin yan sa loob ng pag-aasawa. Gawin natin yan kung tayo ay mayroong mahusay ng maibabubuhay natin kung kayo ay nagkaroon ng supling. Or dapat kayo ay mag-asawa kung ganyan, sapat kailangan natin ng mahusay na pangarap sa pagpapamilya. Ganun dapat yung ating moral advice ng ating pamahalaan na meron tayong responsibility o moral responsibility sa ating pakikipagtalik sapagkat pwede tayong magkaroon ng early na pagpapamilya or else is a broken home or sa early pregnancy. Maaaring hindi kayo tuloy nagpakasal, maagang magpakasal, hindi pa kayo handa. So mga ganun mga bagay na moral advice at hindi yung pangmatanda ituturo mo sa bata para malaman nila kung paano haharapin ang sexualidad. Diba? So hindi tayo doon para maiwasan ng mga kabataan yan. So ngayon ay yung dati pa rin ang ating advice ay yun o ating konsultasyon ay yung gabay ng simbahan o religious at simple na at mga simpleng mga gabay moral para yung mga kabataan ay hindi makipag-sex o maaga makipagtalik o madala sa pakikipagtalik. Yan, mga ganyan mga bagay. Moral na advice na iwasan yung mga sexual na mga attachment para hindi kayo mainganyo na makipagtalik. Mga ganun mga bagay. At iwasan yan. Mga ganun na mga advice. At not this advice of teenage pregnancy bill and batas na paggabay para iwasan yun. Diba? Kasi tuturuan mo sila talaga na makipag-sex dyan eh. Kung paano nila iwasan, yun ang tingin doon. Kasi nakastipuli na CSE yan eh. Tuturuan mo mag-condom yan, yung mga lalaki, babae na paano mga ganyan sa tingin ko. Kung ganun, parang yung sa matanda, sa rich bill, tuturo mo doon sa mga teen. Kasi parang iwasan nila yun eh. Kasi hindi mo yan yung kaya nga sexual education yun eh, comprehensive. So, yung pang matanda, ituturo mo na doon sa bata. From 10 to 17, di ba? O to 18. Tapos mayroon pang 0 to 4. O maaaring 0 to 10 na yan. Tuturuan mo sila paano sila mag-masturbate. Paano sila mag-ganon. Di ba?
So, yung mga gabay na maka-Diyos, yun yung mahusay na gabay na kayo ay pananampalataya, kayo ay maging mahusay na responsableng tao, iwasan yung mga ganyang klase ng mga bagay, malalaswang bagay, iwasan natin yung makamundong bagay. Mga ganyan mga bagay lang na dapat nating igagabay at hindi yan. Kasi pang matanda yan dapat masabihin man natin na ito man ay yung tayo ay atrasado o tayo ay conservative, this is the right way na maka-Diyos at hindi lang maka-Diyos kundi magandang gabay in our society or have ay responsable tayo sa ating sexual na pagpapala sa ating ng banal na Panginoon. Dapat alagaan natin yung sexual na pagpapala na hindi natin bigyan layo yung pleasure noon. Kasi yan na kasi syempre, iniwasan natin, tinuturuan natin yung mga kabata kasi because of the pleasure na dulot nito. Kasi nga, yung mga kabataan, pwede ma-incline for the pleasure. Tuturuan mo sila kung paano gagawin yan, di ba? So ngayon ay ginagawa na natin legal yan. Dapat pag-iwas nga ang ating tuturo as ay religious and ay moral guidance. Yung mga ganun mga bagay dapat ang gagawin natin. From the teen, 0 to 18. From 18 above, ayun, ang ituro natin doon sa yung sa matatanda, kagaya na sa RH Bill. But in the other hand, family planning and responsible marriage, responsible reproduction. Yun kasi yun eh. Kasi ang nangyayari kasi doon sa RH Bill, tinuturuan yung matatanda ng kondom. Tinuturuan ng contraceptive. Hindi ba pinagbabawal kasi sa simbahan yun. In the other hand, sa pangkalahatan, ay naipasa na yan. So, kaya yan ay sinusunod ng mga non-Catholic. So, tayo bilang Catholic, hindi natin sinusunod yung mga ganun na mga sa legal na yung ganung batas na yung pinasa ng batas para pinapayagan ang mga ganung klase ng contraception. Pero tayo hindi naman labag na hindi natin sundin ang hindi gumamit ng contraception kundi yung family planning and responsible reproduction sa pamamagitan ng gabay ng simbahan at moral na gabay na hindi gagamit ng mga ganyan para mag-family planning, responsible parenting, responsible marrying. So maraming gabay. Pero kasi yun lang din naman ang hindi maganda doon sa RH Bill na yun. In population control, reproductive health, ayan. So kaya yung mga pangkabataan siguro tayo tutol tayo dyan sa teenage pregnancy bill na yan. So ang sa atin ay isang mahusay na gabay na hindi yan yung gabay na ibibigay sa mga kabataan. So yun, maging mahusay ang ating paaral ng ating mga magulang kung paano natin gagabayan at maging ang ating pamahalaan. Even though hindi lang naman Katoliko yung ating pamamahalaan ng pamahalaan ay have a good implementation of the law. Magawa kayo mahusay ng batas for everybody na ito ay makabubuti para sa ating lahat. Hindi lang sa gabay ng Katoliko o gabay ng iba't ibang mga reliyon ng mga tao. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapag-support naman ang Critics Promotions ng konstruktibong kritismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo ito. At muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mabuti matuloy-tuloy yung karapatang pantao. Iwasan yung korupsyon, katiwalian, at yung mamayang Pilipino, iwasan yung paglabag sa batas, iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Bagkus ay suportahan natin yung karapatang pantao, mabuting mamahala, patas ng justisya. Kasi makapamumuhay tayo ayon sa karapatan, madaling kaunlaran, kapayapaan. At sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos, magaan ng buhay. Muli, magandang hapon at God bless you.